Ngayon, boss, meron na ako, inumpisahan ko na yung isang topic eh. Ano? Meron pa ako isang topic dito, no? Eto, ikaw na unang umpisang Alright. mag-comment dito. Kilala mo ito. Malamang kilala mo ito, no? Ano ngayon eh? January, ay sandali, sorry ha. Ibabalik kita. Hahanapin ko lang yung tamang timpla para, yan. Yan. January 9 sa Pilipinas na ngayon eh, no? Meron bang ipinangako si Oo. Chavez na January 9 eh tapos na si Bongbong Marcos? Wala naman. Parang meron siya, sabi niya, ASAP di ba? Oh, Dapat ASAP na. yung one time big time ba 'yon? One time, big time, baka end of, End of January? Ano to, January 9 na kasi. Kasi ngayon ang araw ng Poong Nazareno diyan sa Quiapo. Nung nandiyan ako sa Pilipinas, lagi akong sumasama diyan. Lagi akong pumupunta sa translasyon. Nakatapak, no? Mahapdi sa paa kapag katapos eh. Ngayon, nakita ko lang tong bigla na to. January 9 na mga boss. Nasipa na ba si President PBBM? Wala pa rin. Tingin mo, bakit ginagawa ni Chavit Singson to? Kasi marami pong nakasampang kaso dito kay Chavit Singson. At hindi naman gobyerno nagsampa niyan, 'di ba? Meron nagsampang isang taga Ilocos din yata yun, no? Yung nagsampa ng plunder case. Tapos na-discover, meron din mga land grabbing issue to si Chavit. Ayun, di mga plunder din yan. Kung hindi ako nagkakamali, meron siyang isa yung sinasabi niya na, ay nako po, 8,000 ko nga lang binenta yung lupa eh. Lugi pa nga po ako. Dapat 20 mil. Sandali, sabi ko, 20 mil? Ano yung lupa na yun? Nasa gitna yata ng bundok yun. Tapos 20 mil may ibebenta per square meter. Alam ko kung di ako nagkakamali, merong isang ganun na reklamo sa kanya eh. Overpriced yung lupa. At sabi niya pa, 8,000, lugi pa nga ako, 8,000, kulang binenta yan. Dapat yan, 20 mil ang presyo niyan, ganun daw. Di ba? Kinagaslight niya. Pero, biruin mo ang tagal na nila at paulit-ulit sila na talagang ang isinisigaw nila pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Nakailang buwan na ba sila na puro rally? Actually, taon na no? Oo, taon na. Taon na, wala na, nagsawa na lang yung mga tao. Hindi na umaattend sa mga rally nila. Biruin mo. Nung pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, meron na silang mautog, meron na silang yun doon sa Davao mismo. Di ba, Kenji Ramos? Sanggagwapo daw ng mga ito. Sabi ni Kenji Ramos. Salamat po. Nung una pa lang, meron na silang mautog eh. Paulit-ulit na nilang pinapabagsak at gustong mapaalis, mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ilang taon na, halos actually nga, matatapos na yung kanyang termino. Nandiyan pa din. Okay. Ano? Tama. Ano sa tingin dito? Kaya nilang mapatalsik? Wala na, nagsawa na yung mga tao sa rally-rally na yan, di ba? Saka ang maganda pa ngayon, ilang taon na lang, no? 2 years na lang. 2 years na lang, magkakaroon ng eleksyon. Magkakaroon na ng eleksyon, di ba? Yung mga taong matitino ang pag-iisip, ba't ako sasama ng rally? May eleksyon naman sa after 2 years, di ba? Tapos ito, si Chavit nung pumunta yan dun sa legit na rally, dun sa trillion peso march, di ba? Ang daming mga galit sa korupsyon dun. Nung pumunta siya yung sinigawan dun. Di ba? Oo. Pinapalalis siya. Oo. Yun yung yun yung EDSA nila eh. Di ba? Oo, yun talaga. Yun yung sinigawan siya sa tenga, halos malapit na sa tenga niya na kurakot. Di ba? Kadiri. Mayroon pa nga sumigaw ng kadiri. Ang expect niya doon is ang isisigaw is Chavit. No? Kagaya nung kay Erap. Kaso hindi. Ayun ang nakakalungkot eh. Kapag
Sige, sige boss ma'am. Diba? Tsaka ito pa. May naririnig ako mga issue na yung anong lugar to? Yung dyan sa Quezon City, yung sa may Ortigas, Metro Walk. Metro Walk, yan, Metro Walk. Oo. Nandun ba yung kanyang mga pasugalan? Kanya pala yun? Merong nagpapanggap na may-ari nung Metro Walk. Yung magaling sa poker, 100 million kinita nun sa poker. Sinasabi yun yung may-ari. Pero behind him, alam na usap-usapan naman talaga si Chavit ang nasa likod nun. Tapos yun nga, Totoo ba yung sinasabi na ang gobyerno is gustong gawing parang isa sa estasyon yon yung Metro Walk? ng subway. Ang daw doon, ang nangyari doon, dati talaga sa gobyerno yun, o basta may-ari, ewan ko, meron pa nga ang teorya na kila Marcos daw yun dati, tapos kinuha ni Chavit, tapos ngayon, babawiin ng gobyerno. Ganon, ganon daw ang... Isa daw yon sa dahilan kung bakit nagngangangal-ngal si Chavit Singson. Kung bakit ginagawa nito ni Chavit Singson yung magpatawag ng Actually, para sa iyo, umabot na ba sa inciting to sedition si Chavit Singson? Nawala si boss. Kasi tayo mga kababayan, meron tayong mga naririnig na yung tipo bang aabot na sa inciting to sedition si Chavit Singson no? At kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, meron tayong naipanood dito na video kay Atty. Claire Castro. Sandali, hanapin ko. Si Atty. Claire Castro, ang sinasabi, para sa kanya, yung mga pagpapatawag, paghimok at aya sa mga tao na sumama doon sa mga rally-rally na yon ay sedition na, mga bossing. No, hinahanap ko Ito. Densya, kumbaga. Opo. Nakausap po natin si Manong Chavit Singson, at sabi po niya, maliban po sa kanyang hamon ng debate, kasama po ni PBBM, siya po handa daw pong ipakita ang lahat ng mga ebidensya tungkol sa mga ghost projects sa lawag, sa taong bayan at hindi na po sa mga ahensya. Ito, narinig mo, brother? Ito yung paghahamon ni Chavit Singson, no? Ikaw, may tanong ako sa iyo bago ka mawala Ikaw ba sa tingin mo umabot na sa punto si Chavit Singson na inciting to sedition na yung kanyang ginagawa? Oo. Ako, para sa akin, inciting to sedition na yan kasi pare-pareha sila. Kasi nga, hinihimok nila yung tao na mag-rally papuntang Malacanang, di ba? Lumaban sa pamahalaan, paalisin ng presidente. Inciting to sedition na yun. Di ba? Tingin ko ang gusto lang nila talaga mapatanggal yung presidente Kasi kung ako ang tatanungin mo kung ano ang kung ako yung nasa posisyon nila na yung tipo bang paano ko mapapatanggal si Bongbong Marcos nang hindi ako makakasuhan ng mga ganun. Merong mga pamamaraan 'Di ba? Yung para maisip ng taong bayan, hindi niya naman ganito, ganyan Merong mga paraan Pero ang tingin ko dito sa mga ito, dahil sa ngit-ngit nila, dahil sa galit nila, hindi na nila nakokontrol yung sarili nila doon sa kagaya nila Pokis. Biruin mo 2 taon. 2 taon na kayo nagsisisigaw diyan. Hanggang ngayon wala pa ding nagiging resulta yung pagtawag ninyo sa mamamayang Pilipino para sumama diyan sa mga rally-rally ninyo. Hindi pa din napapababa si Bongbong Marcos na ating presidente. Siguro nanggigigil na. Utragis na to, araw-araw na, halos lagi na sinasabi namin super rally, one time big. Wala pa. Hindi na nila nakokontrol yung sarili nila. Nasasabi na nila yung mga inciting to sedition na mga, alam mo yun? Statements, mga statement nila.